Bueno mga ka-info, ang atin pong tatalakayin sa ating video, ay tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin mo na rin ang subscribe button, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Malawakang itinuring bilang pinakamapaminsala at may pinakamalawak na epekto na tunggalian sa kasaysayan ng daigdig, nilamon ng ikalawang digmaang pandaigdig ang bawat mamamayan ng mga kontinente, at ang mga rehiyon ng mga dagat, isinangkot ang mahigit 100 milyong kasundaluhan, at kumitil ng humigit kumulang 60 milyong katao. Komplikado ang mga pinagmulan ng digmaan. Noong dekada ng 1930, ang mga tunggalian sa rehiyon ng Europa at Asya ay yumigting, at nagsimulang isama ang mga kolonya at kapanalig ng mga bansang nasasangkot. Noong 1939, dalawang grupo ang umusbong, ang Axis powers, na pinangungunahan ng Alemanya, Japan, at Italia, at ang Allied powers, na pinangungunahan naman ng China, Pransya, Unyong Soviet, Inglaterra, at Estados Unidos. Ninais ng Axis powers na palitan ang umiiral na pandaigdigang kaayusan ng isang bagong imperyo. Nilayo naman ng Allied powers na ipagtanggol ang umiiral na kaayusan ng mga bansa, at palakasin ang kanilang alyansa laban sa Axis. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang pandaigdigang labanan na nagsimula noong ika-1 ng Setyembre taong 1939. Natapos ito noong ika-2 ng Setyembre taong 1945, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Tinuturing ito na pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Maaalalang ang mga bansang lumahok sa digmaan ay nagbuhos ng napakaraming pansandatahang lakas upang lupigin ang bawat kalaban. Isang linggo bago magsimula ang digmaan, ang kasunduang Molotov-Ribbentrop ay nilagdaan ng dalawang magkakalaban, ang Alemanyang Nazi at ang Unyong Soviet, at sumang-ayon sila sa dibisyon ng teritoryong nais sakupin sa Polonya. Nagsimula lumusob ang hukbong Alemanya sa kanluran, hilaga, at timog ng Polonya noong ika-1 ng Setyembre taong 1939, habang ang USSR ay nagsimulang lumusob sa bansa noong ika-17 ng Setyembre sa silangang bahagi ng Polonya. Nang sumuko ang Polonya, sila'y pinalipat sa Romania. Ang hukbong Nazi ay aktibo sa digmaan mula 1939 hanggang 1940 at halos na kontrol ang maraming bansa sa Europa. Pumasok ang Italia sa digmaan noong June 10, 1940 upang tulungan ang mga Alemanya. Ang mga bansang Pransya, Belhika, Olanda, Austria, Czechoslovakia, Polonya, Yugoslavia, Ukraine, Belarus, Lithuania, at kanlurang Rusya ay nakontrol ng Alemanya sa panahong iyon. Pumasok ang Asia sa digmaan noong ika-7 ng Disyembre taong 1941 nang binomba ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii sa umaga. Nagbibigay daan din ito sa pagpasok ng bansang Estados Unidos sa digmaan. Habang nangyari ang pag-atake sa Pearl Harbor, ang 8 barkong US Navy ships ay binagsak ng mga Hapon. Inilarawan ito bilang a date which will live in infamy, dahil nangyari ang pag-atake ng walang anunsyo o deklarasyon. Pagkatapos ng 7 oras, nagsimulang umatake ang Hapon sa mga bansang nasa Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas, Hong Kong, at Singapore. Halos na kontrol ng mga Hapon ang mga bansa sa Timog Silangang Asia, at ang mga taong nakatira sa mga ito ay pinahirapan at pinatay. Noong 1943, sinalakay ng mga alyado ang Sicily, ang isla sa timog ng Italia, hanggang sa sumuko ang Italia sa pamamagitan ng paglagda ng kasunduang Cassibile noong ika-3 ng Setyembre at dineklare sa ika-8 ng Setyembre. Noong ika-16 ng Abril taong 1945, nangyari ang labanan sa Berlin, at ito'y pinakahuling labanan ng hukbong Alemanya at hukbong pula.
Habang nangyari ang labanan na ito, noong ika-30 ng Abril, si Adolf Hitler ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbabaril sa ulo at kasabay niya rito ang asawa niyang si Eva Braun na nagpakamatay din sa pamamagitan ng paggamit ng cyanide. Sa pagkamatay ni Hitler, humina ang Nazi Germany at marami sa kanila ang namamatay sa daan. Sumuko ang mga Alemanya noong ika-7 ng Mayo taong 1945 at bunga nito, nanalo ang USSR. Pagkatapos nito, nagkaroon ng selebrasyon sa Europa. Mula Moscow hanggang Los Angeles, nagkaroon sila ng malaking selebrasyon. Ang hukbong USSR ay nabigyan ng award sa kanilang tagumpay, Heroes of the Soviet Union. Noong ika-6 ng Agosto at ika-9, nagsimulang magbomba ang mga hukbong Amerikano sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki. Ang bombang Little Boy ay ginamit sa Hiroshima at ang bombang Fat Man sa Nagasaki. Maraming namatay sa mga Hapon hanggang sila ay sumuko noong ika-15 ng Agosto taong 1945. Upang mabigyang opisyal na katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang dokumentong pagsuko ay nilagdaan ng mga Hapon noong ika-2 ng Setyembre taong 1945. Sa pagtapos ng digmaan, 60 milyon tao ang nasawi. Malaki ang naging epekto ng unang digmaang pandaigdig sa buong mundo. Sa aking pananaw, hindi lang sa ekonomiya ito nagkaroon ng epekto, kundi sa damdamin at isipan ng mga tao. Sa pangkalahatan, natutunan ko na ang unang digmaang pandaigdig ay nagsisilbing paalala na huwag makipag-away sa maliliit na bagay, sa halip ay pag-usapan, at unawain ang bawat panig upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Hindi mo malulutas ang iyong problema sa pakikipagdigmaan, dahil ito ay magdudulot ng mas maraming pinsala. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng ating video mga ka-info, at ano nga ba ang masasabi ninyo sa mga nangyari, at naging pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig? Paki-share naman sa comment section sa baba, at pakipindot na din ang subscribe button kung nagustuhan nyo ang ating content mga ka-info.